Okay, so ang next na gagawin is edit button. Okay, so ito yung nagawa natin last time. I-down ko lang itong table. Adjust lang natin. Yan. Tapos, maglagay tayo ng isang button. Lagyan natin ng edit. Tapos, variable niya, lagyan natin btn. Ito, check ko lang kung nag-record. btn edit. Okay, so, modifier ko lang para later. The next is, kung okay na, kung nalagyan na natin to ng variable name, double click lang natin. Okay, so ito yung code niya. Ito yung para sa code niya. Yan. Gagawin natin, di ba naalala nyo, yung sa last na video, itong TBL user view, bigla, nag-load pa siya. Okay, so, hindi pa pala tayo nakapagpara ng sum. Para muna natin. Restart lang. Okay, so kung may na-experience kayo ganyan, na wala naman kayo na bago or na-install ng mga apps, i-click nyo lang ulit. Ayun, so okay na siya. Then, minimize lang natin. Tapos, run. Okay, so, di ba yung trigger natin sa code dito is ito, para dito, yung mga table or content ng isang row sa table natin is mapupunta dito. For example, yung administrator mapupunta dito, yung admin mapupunta dito, at yung 1, 2, 3, 4 is dito. So, yun yung code natin. So, kailangan din natin siya. So, ito lang din naman siya. Ito yung last time, kaya kahit huwag nyo na yung baguhin. Okay, so yun siya. Kailangan natin siya sa edit kasi, for example, gusto natin baguhin yung content nitong user ID na number 5, yan. So, kailangan talaga natin na dito ma-display. Okay, so dyan natin siya ilalagay yung pag-edit. Okay, so may code din tayo. Punta tayo sa edit button. Okay, so yun pala. Kukunin lang natin, di ba yung TBL user view? Ayan, yung mouse click. Kukunin lang natin itong code dito kasi kailangan natin siya doon sa edit na button. Okay, so yan. Same na din ito nung parang sa add, yun nga lang is edit yung gagawin. Kaya di ba kung sakali, di ba pag may na-click siya na content, magiging value yun ni select row index. Okay, so same lang din dito. If wala siya na-select, then lagyan na ng else na lang dito agad. And then, ang ilalagay natin dyan is J option pane. J option pane. That, lagyan na lang natin ng show message dialog. Same lang din to nung sa add or sa delete natin. So, please select row 2 edit. Yan. Same lang sa delete. Di ba meron din dito tayo. Please select a data to delete. So, dito naman, please select row or data na lang. Lagyan natin para parehas. Please select data. Row data. Please select row data. Yan. Ito na lang row na lang lagyan natin. Row data. Ito ay para sa delete button. Okay, so next is, meron tayo ditong para sa if na may na-click si user na data sa ating row at ito naman yung pang-trigger pag walang na-click si user na data. Okay, so dito natin lalagay sa loob kasi dito tayo maglalagay nung para sa edit natin. Pwede natin i-copy na lang to kasi same lang din naman sila. Ayan. So yung user ID selected daw is ilalagay niya sa user ID selected yung row na yon, yung index na yon. So ito yung siya yung sa ID. Okay, next ay enter lang natin. Maglagay na lang tayo dito ng katulad sa add button. Di ba meron tayo doon na para din tayo mag-type. Di ba meron tayo dito yung para sa pag-enable at disable ng data. So, i-copy na lang siguro natin to. Yan. Tapos, yung sa add yun ha. Yung ito, sa add. Copy lang natin hanggang dito. Tapos, wala tayo sa edit. Yan. Okay, sa baba lang nito, yan, i-paste lang natin itong code na to. Para to sa transition ng edit at update. Para at least, kunwari na click natin yung edit, so meron siyang transition from edit to update. So, palitan lang natin yung name niya kasi dapat btn edit. So, copy ko lang para hindi na mag-type. Ayan. Tapos dito, dahil ang caption niya is edit, gagawin natin siyang edit. Tapos, ang transition niya is hindi siya add at save, kundi edit. Tapos, dito naman is update. Yan. Pero, ito, tatanggalin natin kasi hindi pwedeng maging
empty kasi nga mag-i-edit tayo. So, gawin na natin, erase natin siya. Pero dapat, na-edit yung ating yung mga fields kasi kailangan natin siya for edit. Okay, next is, so meron tayo dito, sa loob ito ng ng if natin. Ito, yung if para dito. Itong save. Enter lang natin para magkaroon siya ng curly brace. Yung kapartner niya. Yan. Lagyan natin, edit lang din. So, copy ko na lang to. Tapos, paste lang natin. Tapos, lagyan natin dito ay ito, update. Para naman pag ang kanyang button is update. So, yun nakalagay siya. Next, wait lang. Try natin kung nag-work ba siya. Okay, so pag click natin to, okay, so nag-trigger na siya na kailangan nyo mag-edit. So, dahil dito yung sa else na statement. So, pag may na-select tayo, dapat siya ay magiging update. Okay, so tama naman. Kaso lang, wala pa tayong code para doon. Pero at least, nagkaroon ng transition from edit to update itong button na to. At nakakapag-edit na tayo. Okay, next, lagyan natin ng content para sa edit na code. Tapos, copy na lang natin to para medyo onti na lang i-type natin. Okay, so try. Tapos, catch. Next, yung sa loob ng try, lagyan natin string update SQL. Yan, user define naman siya. Kayo nang bahala. Pangit ito. Huli kong L. Yan, SQL. Lagyan natin. Tapos, lagyan natin yung code para sa SQL. So, update TBL users. So, update yung TBL users. Tapos, set is, set natin para kay name. Para kay username. And then, para kay password. Yan, ganyan siya. Okay, huwag kalimutan yung mga kuwet. Yan. Tapos, lagyan natin where. Okay, so kailangan niya kasing i-compare yun kay ID. Bago tayo makapag-edit. So, try natin tingnan muna pala yung ating services para lang maiwasan natin yung mga typo error. Okay, so connect ko lang to. Saglit. Okay, so yan. Ang kanyang user ID, so same lang din naman. Password, same lang din. Check nyo lang lagi ito. Kasi baka ito yung dahilan para magkaroon ng error. So, ito same lang din naman. Gawin natin equal. Tapos, meron kasi tayo, naalala nyo yung kanina, yung value ng isang row. So, kukunin niya yung index na 0 nun. Okay, so yung para sa user ID. Tapos, ilalagay niya dito sa user ID selected. Same lang din to nung sa iba pa nating code na kailangan muna niya mag-select ng ID para makapag-delete. So, dito din naman. Kailangan din niya makapag-select ng ng row para makapag-delete. So, itong trigger niya, yung user ID. So, copy lang natin to. Tapos, di ba yung dito question mark? So, dito naman is, pwede natin siyang lagyan ng value. Kasi alam naman natin na yun yung kanyang index number. At naka-assign na din naman siya doon sa ating string. Okay, so lagyan lang natin siya ng mga syntax na ganyan. Yan, concatenate. Tapos, sa gitna niyan, yan, lagyan natin. Pero, for example, nasa text box, pwede naman kayo maglagay kasi na txt, kung may txt name, ganyan. Lalabas din naman yung mga keyboard dyan. Yan, ganyan. Pero kasi hindi natin kailangan yung sa text box kasi wala naman tayong text box or text field para kay ID. So, naka-base tayo sa string. Yun na lang yung kinocode natin. Pero kung kunwari gusto nyo na yung index 0 ilagay sa field, kung naman na-add kayo dito na isang field para sa ID, then okay lang din naman. Yan, tapos paste lang natin. Ito yung user ID natin. Tapos, huwag kalimutan si semicolon. Okay, prepared statement is equal to con, then semicolon. Next is pst dot, tapos set. Kung sakaling ang nakalagay sa database ay integer, so integer ang lagay nyo. Set integer, gano'n. Pwede natin i-copy ito yung sa add. Yan, yung sa add na button. Kasi, parehas lang din naman yung variable, wala namang gaan pinagbago. Pwede natin i-copy lang to. Tapos, ilagay kay edit para di na tayo mag-type yan. Okay. Tapos, kung okay na, lagay natin dito sa baba, est.execute. Ayan. So, meron tayo ditong query or update. So, yung query, ginamit natin siya nung nag-add tayo. Pero dito, i-update lang natin siya. So, query. Same lang din nung sa delete. Okay, next is J, option pane. Tapos, show dialog box. Tapos, lagyan natin dito ng data update successfully. Ayan. Tapos, semicolon lang. Huwag kalimutan. Tapos, refresh na natin yung table natin. Tapos, pag-refresh, so dapat, pag-edit mo, is ibabalik mo siya sa pagiging false. So, pwede natin kunin yung code ni add
itong part lang na to, ayan. Copy lang natin siya, tapos ilagay lang natin kay edit. Okay, so dito, gawin na natin siyang edit kasi para sa edit naman to, ito. Tapos, di ba kanina, ang nakaset is update, ito, set text. Dito naman sa baba, isiset natin siya sa edit. Yan. Tapos, kung okay na, gagawin natin blanco yung ating text box. Pero kung gusto naman natin na hindi siya blanco, i-erase lang natin siya. Yan, choice yun naman yan kung anong gusto nyo maging output niya. Basta dapat naka-false na siya. So, pag nira natin siya, kaya try natin update ulit. Maria. Tapos, update natin siya. Okay, so, mapapunta tayo sa SQL natin. Okay. Nawawala si Maria. So, dito lang si Cruz. Okay, yung name natin. Okay. So, sorry. Ito pala, na-typo lang ako. Yun talaga sa mga dahilan. So, ilagay natin equal. Yun pala yung kulang ko. Kulang lang ng equal sign. Run lang natin siya. And then, edit natin. Tapos, Maria. Yan, pwede na siguro to. Maria Cruz. Tapos, Maria 1, 2, 3. So, update natin. Okay, so, gumana din naman. Ayan yung mga, isa sa mga possible na maging error nyo. Kaya kailangan nyo i-check na maigi yung mga nakalagay sa ating SQL. Okay. At least may hint tayo kung saan yung error niya. Okay, close lang natin. Okay, so,